sa presyo ng diesel at gasolina posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Nasa 1 bilyong pondo ilalaan ng Department of Transportation para sa service contracting program ng pamahalaan. Ano'y tangkang pagpapatalsik kay House Speaker Bogie D. III. Itinanggi ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Commission on Elections, inilabas na ang kalendaryo para sa gaganaping 2026 BARM elections sa Setyembre. Lumakas pa bilang tropical storm ang tropical depression na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ang bagyo na may international name na Sinlaku ay nasa layong 2,725 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Mas lumakas din ang taglay nitong hangin na nasa 65 kilometers per hour at may pabugso na nasa 80 kilometers per hour. Tumutulak ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Posible magpatupad ng bawas presyo sa langis ang mga oil industry players sa susunod na linggo. Ito ay matapos i-anunsyo ang pagkakasundo ng US at Iran sa 2 linggong tigil putukan. Batay sa inisyal ng pagtaya ng oil industry resources, maaaring magkaroon ng higit 2 piso hanggang 8 pesos na rollback sa diesel. Habang nasa piso hanggang 4 na piso kada litro naman ang inaasahang mababawas sa presyo ng gasolina. Gayunman, maaari pa rin nila itong magbago depende sa resulta ng oil trading ngayong araw. Isang transport package assistance ang ibibigay ng pamahalaan simula sa susunod na linggo. Ito ang resulta sa huling pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Uplift Committee, kung saan ilang hakbang pa ng pamahalaan ng kanyang inanunsyo na ipatutupad at inaasahang makakatulong para mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Una na rito ang pagpapatupad ng Service Contracting Program ng Department of Transportation simula April 15 at diskwento sa pamasahe para sa mga commuter. Sa ilalim ng programang ito, mabayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Nominado si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na sa halip na mapagtuunang mabuti ng pansin ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nahati pa ang atensyon ng mga miyembro ng House Justice Committee. Ito'y dahil sa petisyong inihain ng kampo ng pangalawang Pangulo sa Korte Suprema na naglalayong ipatigil ang impeachment proceedings. Giit ng kongresista na endorser ng isa sa 2 reklamong impeachment, ganito ang estratehiya ng kampo ni VP Duterte. Hindi napuputol ang issue ng palit liderato sa Kamara kahapon araw ng Huwebes, April 9, nang lumabas ang impormasyon tungkol sa pagtatangka umanong palitan sa pwesto si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bogie D. III ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ito'y matapos umano ang pag-uusap ni na Representative Arroyo at Vice President Sara Duterte. Gayunman, mariing pinabulaanan ng dating Pangulo ang issue sa pamamagitan ng isang pahayag. Anya, nananatili ang kanyang tiwala sa pamumuno sa kapulungan ni Speaker D. Patuloy din anya ang mutual support nila ng House leaders sa isa't isa. Matapos na inianunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong pagtakbo bilang presidente sa darating na 2028 national elections, ilang personalidad na aniya ang nagpahayag sa kanya ng interes na kumandidato at mapabilang sa kanyang senatorial lineup. Sa kabila nito, sinabi ni VP Sara na sa ngayon ay wala pa siyang pinal na senatorial slate at tumanggi munang pangalanan ang mga ito dahil sa ani ay mainit na sitwasyon ng politika sa bansa. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senator's list sa elections sa 2028. Idinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dita Angara Mathay bilang bagong kalihim ng Department of Tourism. Si Angara Mathay ay nagsilbi bilang commercial counselor ng Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, Japan. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahang mas mapapalakas ni Mathay hindi lang ang promosyon ng turismo sa bansa,
kundi pati ang pagpasok ng dagdag na investments, hanap buhay at kita para sa mga Pilipino. Pinalitan niya si dating Secretary Cristina Frasco na naitalaga naman bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Na nang nagpapatuloy na kaguluhan sa Lebanon, bunsod ng mga pag-atake ng Israel, pinapaalalahanan ng embahada ang mga Pilipino sa Lebanon na manatiling alerto at gawin ang ibayong pag-iingat bunsod ng mga nangyayaring pambubomba doon. Sa inilabas na advisory ng Philippine Embassy sa Lebanon, pinapayuhan ang mga Pilipino na mag-shelter in place sa kanilang mga employer at iwasan na munang lumabas o magpunta sa matataong lugar. Naglabas ang Commission on Elections o COMELEC ng Resolution number 11214 na nagtatakda ng kalendaryo ng mga aktibidad at panahon ng mga ipinagbabawal na gawain para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Ang eleksyon ay nakatakdang ganapin sa September 14 ngayong taon. Mula May 5 hanggang 7 itinakda ang panahon para sa paghahain ng Certificates of Candidacy o COC ng mga district representative at ang listahan ng mga nominado ng mga partido at koalisyon. June 15 hanggang 29 ang pagbuo ng Electoral Board, Special Electoral Boards at Board of Canvassers. Sa layuning mapalakas ang presensya at puwersa ng Pilipinas sa may West Philippine Sea, inactivate na ang bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group. Sa mga larawang ibinahagi kahapon ng Philippine Coast Guard, pinangunahan ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez at Senator Erwin Tulfo ang pagbisita sa Pag-asa Island para sa activation ng bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group. Bahagi ng activation na i-upgrade ang unit bilang isang full Coast Guard District na may sariling command center, mga barko, sasakyang panghimpapawid at mas malakas na operations area. Isinusulong ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang paggamit ng terminong joint cooperation sa halip na joint development sa mga posibleng kasunduan sa West Philippine Sea. Ayon kay Carpio, malinaw sa konstitusyon ng Pilipinas na ang Exclusive Economic Zone o EEZ ay nakalaan lamang para sa mga Pilipino. Nagdeklara ng pansamantalang tigil putukan si Russian President Vladimir Putin kaugnay ng pagdiriwang ng Orthodox Easter mula April 11 hanggang 12. Inatasan ang puwersa na militar ng Russia na pansamantalang ihinto ang kanilang combat operations sa lahat ng lugar, ngunit manatili pa ring alerto sa posibleng maging agresyon ng kanilang kalaban. Ayon sa Kremlin, inaasahan nilang susunod din ang Ukraine sa naturang hakbang. Samantala, sa kanyang ex-post, sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na paulit-ulit nitong sinasabi na handa sila sa kaparehong hakbang na gagawin ng Russia. Nagmungkahian niya sila para sa pansamantalang tigil putukan at kikilos sila ng naaayon dito. Dagdag pa ni Zelensky, kailangan anya ng mga tao ng tunay na hakbang patungo sa kapayapaan at may pagkakataon ng Russia na huwag nang bumalik sa mga pag-atake pagkatapos nito. Inakusahan ni US President Donald Trump ang Iran ng hindi maayos na pagpapatupad ng sistema sa Strait of Hormuz. Ang naturang pahayag ay bunsod ng napabalitang pagpapataw ng Iran ng kaukulang bayad para makatawid sa naturang ruta. Sinabi ni Trump na kailangan na nila itong ihinto. Hindi niya ito sang-ayon sa kanilang napagkasunduan. Matatandaang nagkasundo ang Iran at US na magpatupad ng 2 linggong tigil putukan upang mapag-usapan ang pangmatagalang kapayapaan sa naturang rehiyon. Bahagi ng naturang usapan ang pagbubukas sa Strait of Hormuz upang malayang makatawid ang mga oil trade ship. Gagawin na ang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Lebanon sa susunod na linggo sa Washington ayon sa isang opisyal ng US State Department. Ito ay kasabay ng lumalaking pangamba ng international community na maaaring masira ang maselang tigil putukan sa pagitan ng US at Iran dahil sa matitinding pambobomba ng Israel. Una nang tinanggihan ng gobyerno ang Lebanon ang inialok ng Israel na direktang negosasyon na nakatuon sa pagdisarma sa Hezbollah. Iginiit ng Lebanon na kailangan muna ng tigil putukan bago ang anumang pag-uusap. Ayon sa Hezbollah,
Patuloy ang kanilang labanan sa lupa laban sa puwersa ng Israel at nagpakawala sila ng mga rocket bilang tugon sa umunay paglabag sa ceasefire.